Sige po, muli basahin ko sa Tagalog ang ating scripture. John 17:11-12. At ngayon ako'y napunta na sa iyo, iiwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Verse 12, habang kasama nila ako, iingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Purihin po ang Panginoon sa salita niya. Tayo po muling manalangin. Lord, salamat Panginoon dahil muli binigyan mo kami ng bagong buhay, Panginoon, na dapat namin ipagpasalamat dahil kami ay nagising pa, Panginoon. Lord, sa oras to, salamat Panginoon dahil dinako mo ang aming mga paa sa lugar na ito, Panginoon, upang magpuri ng sama-sama, upang makarinig ng salita ng sama-sama at makatanggap ng kasagutan ng sama-sama. Lord, dalangin namin na i-prepare mo ang bawat sisidlan na meron kami upang sa gayon, Panginoon, mabago ang aming pag-iisip, mabago ang aming katayuan, Panginoon, bilang isang anak ng Diyos. Lord, we claim the victory and all the power of Satan, Panginoon. Naguluhin kami, bigyan kami ng kawalan ng konsentrasyon sa pakikinig ay aming binawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, last week po, pinaunawa sa atin ng Panginoon kung paano ba dapat mabuhay ang isang ligtas. Pinakita rin doon na ano yung difference ng hindi ligtas sa ligtas. Ngayon naman po ang ating tatalakayin, paano tayo bilang isang ligtas, paano tayo dapat magpatuloy mula ngayon. So hindi po natatapos no, yung ating gagawin bilang isang anak ng Diyos. Sabi po sa ating scripture, John 17:11-12, ito po yung prayer ni Jesus para sa mga disipulo. No, prayer ni Jesus na to keep them safe in your name. Kaya ito yung prayer ng Panginoon na bago siya umakyat sa langit, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, ingatan mo sila. Kasi alam ng Panginoon na maraming temptation, maraming problema, maraming Satan's strategy or tricks na mangyayari din sa mga disipulo. But this is a prayer ni Jesus sa mga disipulo. Sabi doon ang prayer niya, Lord, keep them in your name. Ano pong ibig sabihin nun? May tanong po dito, sabi sa ating introduction, how can we keep living strong for Jesus today? Ang daming nangyari within this week. Kaya lagi, even Jesus pray for us Pray for the disciple. Na Lord, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sa ating pong scripture, merong 3 points na gustong ipahatid ng Panginoon sa atin doon sa John 17:11-12. Una, God keep us safe by His name. Ano po ba yung God's name? Pag sinabing God's name, ito yung power, ito yung love, ito yung truth. No? Kaya we pray in the name of Jesus. When we confess ng ating mga labi, yung pangalan ni Jesus, we gain power. We gain strength. Kaya napaka-importante. Ano doon? Keep in His name. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maging closer tayo sa Panginoon. Yun yung prayer ni Jesus. Lord, keep them in your name. Maging closer tayo. Yung ibig sabihin niya, maging malapit, maging malalim tayo sa Panginoon. Kaya ano po dapat natin gawin para maging malalim tayo sa Panginoon? Read the Bible. Pray daily. Manalangin, manalangin ng manalangin. Bakit din lagi tinuturo sa atin ng Panginoon? Kasi yun yung pinakamahirap gawin. Yung consistent na panalangin.
continuous prayer. Stay connected to God. Parang parang Wi-Fi connection. And then, yung ating wire, nakakonect doon sa ating computer, papunta dito sa speaker. Kapag walang connection, mahina. Naglalaw. Pero sabi dito, katulad ng isang Wi-Fi connection, if you are stay connected, malakas. Tuloy-tuloy yung panonood natin. Pero kapag na-disconnect, di ba nakakainis? Bigla ka na lang, hindi ko tapos yung pinapanood ko. Kapag nawala ng kuryente, ganun din. Kapag nasira din yung connection, wala. Masisira yung mood natin. Pero sabi doon, stay connected to God through prayer. Bakit may problem? Bakit may hindi magandang situation? Kasi na-lose natin yung connection. So, do not lose our connection to God through prayer. Pangalawang punto po sa ating scripture. God protect us from enemy. Wala po tayong introduction pa lang po ito, no? God protect us in our enemies. Kaya ang prayer ni Lord, Lord, ingatan mo sila kasi ang daming temptation, ang daming trials. Ito yung prayer ni Jesus to the Father. Kasi ano bang ginagawa ni Satan? Sirain na tayo kasi naniniwala na tayo. Sige, uubusin ko yung limitation niya. Titignan ko kung mag-stay ba siya, kung mag-pray ba siya. Sino po yung may problem within this week? Ano pong ginawa niyo? Do you enter into prayer? O nag-enter tayo dun sa blaming, sa inis, mas in-entertain natin yung sarili nating emotion. So sabi dito, stay connected through prayer. Whatever happens, stay connected, stay closer to God. And then pangalawa po, God wants us to be united. Jesus prayed that His followers will be one. So tayo po, ilan lang tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. God wants us to be one. Okay lang, konti tayo ngayon. Pero through our prayer, sasagutin tayo ng Panginoon kung paano niya tayo gagamitin. Meron pong sinabi sa scripture, may isa, sabi niya, maliban sa isang taong humanap ng kapahamakan. Sino po kaya yung tao na yun? Isa yun sa mga disipulo ng Panginoon. Sino po yun? Si Judas. Kasi nagkaroon siya ng unbelief sa Panginoon. Kaya ang sabi doon, he is the son of perdition. Kasi humanap siya ng sarili niyang kapahamakan. Pero sabi ng Panginoon, magpipray ko pa rin siya na maging faithful siya. Nag-pray pa rin yung Panginoon. So katulad po ngayon, same sa ating buhay. Minsan tayo yung humahanap o gumagawa ng kapahamakan natin. But because of Jesus' love, binabalik niya pa rin tayo. That's okay. Okay lang yan. Kaya sabi ng Panginoon, stay connected to Jesus. Trust Him to keep you safe. Live as one team for God's glory. Church, we are one team. May problema ka, we are one team. Pag-pray natin yan. You're not okay, we are one team. Magpe-pray tayo together. Kaya po sabi ng Panginoon, may tanong po dito, now that we are saved and spiritually free, how should we live in this world? Ang tagal ko na pong nakikinig ng message, nagpupuri ako, pero ba't yung ugali ko parang di nang babago? Yan yung mga kadalasan nating tanong, no?
Bakit siya nagpe-praise leader siya, pero yung ugali niya ganun pa rin? Teacher Sarah, bakit parang hindi naman? Parang same pa din, walang changes. That's why we need to enter into prayer. Minsan kasi ganun tayo mag-isip eh. Sige, maniniwala ako. And we want answer agad-agad. So parang sa isang may sakit, pag po ba dinala sa ospital, in-injectionan ng pinakamalakas na gamot, gagaling ba siya agad? Meron pong proseso. May prosesong ginagawa para magkaroon ng complete healing. So, ganun din po tayo spiritually. Kaya kailangan natin mag-enter into prayer, into meditation. Sino po nagbabasa ng Bible everyday? Sino nakikinig nung prayer journal na sinesend ni Kuya Cyril sa GC? Ako nga, minsan hindi ko na na-open yan eh. Sobrang busy. Eh Lord, kasi nga, busy ako, Sunday na lang ako mag-pray. Yan po yung, yan tayo eh. Ako din po everyday. Pero kanina na-realize ko, paano kaming makakasagot ng answer? Paano kayo uupo dyan sa katabi nyo? Eh tayo, wala tayong ginagawa. May ginagawa ba tayo? Ni prayer, wala tayong hindi natin ginagawa. We are not faithful. Ang iniisip natin, okay lang yan. Alas 10 naman yung worship. Mamaya na ako gagayak. Mamaya na ako mag-prepare. No? Minsan, sineset aside natin yung para kay Jesus. Inuuna natin yung ating kagustuhan. So, kanina, Lord, no? Ba't ganun? Pag Sunday lang ako parang, ito gagawin, kailangan mag-pray ako. So, dapat, baguhin po natin yung mindset natin. Starting today, Lord, kailangan kong makapasok sa panalangin. Nag-drive ka. Mag-pray ka. Enter into prayer. Lord, Monday na naman. Ito na naman po ako sa trabaho ko. Ito na naman ako sa school. And then, magpatugtog tayo ng mga worship, praise and worship song to change our mood. Kasi yung ulit-ulit lang yung ginagawa natin. No? For our main point, number 1, remember that Satan still works until the end. At dapat natin tandaan si Satanas, nananatili siya hanggang wakas. Hanggat nandito tayo, nandyan si Satanas. Kasi po, anong ginagawa ni Satanas? Kaya sabi sa Bible, only the Bible exposed Satan's scheme. Satan's head has already been crushed, sabi sa Genesis 3:15, pero still working. In the last day, he will be bound forever. And he always deceived through false prophet and evil spirit. Sabi ni Mira kahapon, Mami, you're devil today because you're always mad at me. Sabi ko, ano kung yung sinasabi yun? If your mother is the devil, you are devil also. Sabi ko sa kanya. So, minsan gano'n, no? Simpleng sinasabi lang ng anak natin, nagre-reflect. Sinong nanay hindi galit, hindi laging nagagalit? Parang nanay laging galit, no? Sabi ko, bakit galit si mami? Bakit siya devil? Sabi niya, kasi galit ka lagi. Bakit galit si mami? Bakit nagagalit si Mami Melody? Si Teacher Nem, bakit nagagalit? Kami mga teacher team, bakit nagagalit? Sabi ni Mira, kasi makulit ako. See? Yung nanay hindi yan magagalit pag di tayo makulit. Yung mga anak hindi makulit, hindi magagalit ng nanay. Please honor our parents. No? Follow our parents. Mahirap bang sundin yung ating mga magulang? Nakakairita na po kasi yung ini-ingay namin. Minsan, no? Mas magaling pa tayo sa magulang natin. So, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging magpakababa tayo. Mga magulang, meron din tayong gagawin. We need to pray for our children. Sabi nga nila, kung ano ang puno, yun ang bunga. Ano po mga gawain ni Satanas? He can overcome him through constant prayer. Satan's work is gawin tayong hindi maging masaya. Yung magulo.
yung pamilyang magkawatak-watak. Pero sabi doon, we can overcome Satan when we constantly pray. Yung walang patid. Kaya nga ito mahirap eh. So, Monday, magpipray tayo. Medyo nag-aapoy ka pa kasi nakinig tayo ng Word of God. Tuesday, kumunti na lang yung time to pray. Wednesday, paunti ng paunti. Hanggang dumating na yung Friday, hindi ka na nakapag-pray. So, ganun minsan, no? Mahirap gawin yung panalangin. Para pag sinabi, kaya ko itong manalangin eh. Kaya meron din mga tao na nagsasabi, nagpe-pray naman ako, okay na ako hindi sumimba kasi nagpe-pray naman ako. Hanggang sa nasanay na tayo hindi sumisimba kasi nga, nagpe-pray naman tayo. Pero bakit at the end of the day, we fail? At the end of the day, may problema. Kasi hindi natin na-overcome yung mga gawa ni Satanas. So we need more action. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin i-work out yung ating faith. Sabi doon, he attacks families and homes. Ito yung unang-unang ginagawa ni Satanas. Gusto niyang masakit yung pamilya natin. No? Nalilingkod tayo sa Panginoon. Kaya tayo yung apple of the eye ni Satanas. He is like a roaring lion looking for someone to devour. Pag kinagat ka na, anong gagawin mo? Kaya kailangan tayo maging alerto because Satan is still at work. Andiyan si Satan. Sige, guguluhin ko yung isip ng taong to. So hopefully, maging watchman tayo ng Panginoon. Maging watchman tayo, maging alerto tayo because Satan is trying to deceive us. If given a foothold, he returned with greater power. Ito yung sinasabi na kapag umalis siya, no? Pag bumalik siya, 7 times powerful si Satanas. So, mas malakas yung evil spirit. He brings sickness, confusion, and turmoil. He hates prayer, Bible reading, and true worship. So, ito yung mga gawa ni Satanas. Remember, Satan is still working. Paano po yun? Di ba tinapos na ni Christ si Satan? Dinurog na po yung ulo ni Satanas, but he's still working until now. Kaya po, for our application sa ating point number 1, be alert, stand firm, and pray without ceasing. Paano natin matatalo si Satanas? Through prayer. Paano magkakaroon ng magandang content yung prayer natin? Through reading of the Bible. Through meditation. Kaya po, we encourage you to write, to make a note sa cellphone, para maalala natin yung Sunday worship. Sinabi doon na, I need to be alert, I need to pray, I need to stand firm, para anumang situation meron ako within the week, kaya ko siya ma-overcome. Point number 2, 5 truths every believer must live by. Ito yung 5 ang katotohanan na dapat natin isapamuhay. We need to build our life in Christ. Number 1, know Jesus deeply and personally. Kilala po ba natin si Jesus? O nakadepende lang yan sa mood natin? Hopefully po, magkaroon tayo ng true relationship sa Panginoon. Hindi lang pag hindi tayo okay, doon na tayo magkakaroon ng relationship. If you're not okay, that's the best time to know more about God, to know more about Christ. Strengthen your faith in the triumph God. Kailangan natin palakasin, paapuyin, paliyabin yung ating pananampalataya sa Panginoon. May problema ngayon, mas kailangan mo ng pananampalataya sa Panginoon. Place Jesus at the center of your heart, your home, and entire life. Kaya po sabi sa Bible, noon yung kapanahunan nila,
Sa pintuan, nakasulat. Sa bintana, sa wall, nakasulat yung mga word of God for them to remember. Kasi nga, we tend to forget everything eh. Lalo na yung salita ng Diyos. Kaya we need to put Jesus at the center of our heart. Sige Lord, nanggigigil na ako eh. Talagang inuubos yung pasensya ko. But thank you Lord, dahil ginawa mo akong anak mo. Help me to be calm, mag-isip ng positibo, at manalangin. Make it your priority to proclaim and testify about Christ. No, maging priority po natin si Christ. And then, makikita na lang natin nakakapag-evangelize na pala tayo without knowing, no? But share ko na si Christ kasi we experienced it. Sabi nga po, hindi natin masasabi na masarap yung isang pagkain hanggat di natin to natitikman. So, bakit di tayo nakakapag-share ng Word of God? Maybe, hindi tayo tinatamad eh. Maybe, hindi natin siya na-experience at this point. Kaya kailangan po natin ma-experience, maging priority si Christ. And then, it will take place. Kaya yung sinasabi ng evangelism, hindi siya mahirap. We are not ready yet. Pero kailan po tayo magiging ready? Wala naman po tayong action na ginagawa. Unang-una, we need to enter into prayer. Manalangin na, Lord, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. That's why we need to ask God for wisdom through prayer. Ano ba po? Let the Holy Spirit empower you beyond your ability. Ito din, yung maging content ng prayer topic natin. Lord, fill me with your Holy Spirit so I can think ng positibo, ng tama, makapagsalita ako ng maayos. Especially if we have situation na parang hirap mag-decide. You ask the guidance, the filling of the Holy Spirit. Ito po yung 5 punto na kailangan na experience natin. Be rooted. Maging malalim tayo. Build our life in Christ. So, yung isang linggo talagang wala. Di okay. But God is renewing us. Narinig tayo ng Panginoon. Sige, start over again. Mag-start ka ulit. Di ka nag-pray, start ka ulit. Ganun tayo kalab ni Lord. Pero minsan ganun tayo eh. Kung ayaw niya, ayaw ko din. Pero sabi ng Panginoon, kung ayaw mo, ano nga gawin ng Panginoon? Aabutin pa rin kita. Kahit ayaw mo, ilalagay kita dito. Sino po ang gusto ng blessing? Magsabi niya po ng amen? Amen. Malakas na amen. 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 Ako po gusto ko ng blessing. Ang dami nating iniintay. Pero bakit po wala tayong blessing? Wala tayong tinanim eh. Magtanim po muna tayo. Through? Saan po? Prayer. And then, blessing will take place. Amen? Live a Christ-centered life that is prayerful, faithful, and spiritual and power. Ask yourself, tanongin naman po yung sarili nyo, is Jesus truly at the center of every part of my life? Yung kamay ko, gumagalaw ba yan para sa Panginoon? Yung bibig ko, yung mata ko, yung isip ko, all parts of my body, nakakapagbigay ba ng glory sa Panginoon? O hindi, yun po yung maging content ng prayer natin. Kasi minsan, paano po ba mag-pray? Even our prayer, hindi natin kayang gawin. Una, we need to be filled with the Holy Spirit. Lord, ang pangit ko magsalita eh. Napapamura pa ako minsan. Tapos, you pray. Lord, help me. Turuan niyo po ako magsalita ng maayos na nakaayon sa iyong kagustuhan. So, nawa po, maranasan natin, mabuhay tayo na kasama ang Panginoon. Then, number 3 po,
Be a witness. Hindi ko nabigay yung picture. May picture ako dito. Be a witness. Number 3. May tanong po sa number 3. Where are you right now? Number 1, the natural person. Okay, meron isang upuan. Ito po, sa number 1, yung taong natural. Doon sa puso niya, ang nangunguna yung sarili niya. And God is outside sa buhay nila. Nasa labas lang yung Panginoon. So, tignan po natin mag-reflect tayo. Where I am right now. Anong klaseng buhay meron ako? Natural person, yung without Christ. Sige, enjoy lang. Go with the flow. Then, pangalawa po, carnal person. Saved, but worldly. Kaya po, sometimes, sabi natin, it's okay na gawin natin ito, gawin natin yan. So, maybe we are person na carnal. Ligtas na tayo, pero we keep on doing yung mga ginagawa ng mga taong hindi ligtas. Ligtas na ako eh. Sige, I am free. Free ako gawin to, uminom, magmura. So, let's check ourselves. And then pangatlo po, we are a spiritual person. Living under Christ's Lordship. Si Christ na po yung nasa puso natin. And then yung sa akin, nandito lang siya. Yung gusto ko, nandito lang. So, saan po tayo doon? Are we natural person, carnal person, or spiritual person? Kung nasa natural person ka ba, you need to accept Christ. Lord, ako pala yung nabubuhay ngayon sa sarili ko. Yung gusto ko pala. Lord, enter into my heart. Work within me. Tinanggap mo ngayon yung Panginoon. Lord, wait lang ha. Ganyan tayo. Marami tayong pinag-iintay natin madalas yung Panginoon. So hopefully, kahit na tayo ay ligtas na, we need to change our mindset. No? Sige Lord, let me be a spiritual person. Ikaw yung manguna, susunod lang ako. Kaya po sabi dito, we need to be a witness of God. Proclaim Christ boldly. Victorious come when we testify about Jesus. When we talk about Jesus, victory will come. Ako gusto ko mag-pray everyday eh. Pero pag nahawakan ko na yung cellphone ko, nakakapakinig na ako ng mga drama, ng mga kung ano-ano. Nakawala na yung time ko to pray. So, madalas, ako yung namumuhay sa sarili ko. Remember, you are a witness of Christ. Satan's fear the gospel and true worship. Kaya kanina, sabi ko sa ating mga leader, agahan natin kasi we don't have time to prepare, to pray for our worship. Mula prayer meeting, aaday tayo ng prayer meeting and then uwi na tayo, diba? Magkahiwalay na tayo. Wala tayong time to prepare. Ang time lang natin is Sunday. So later, mag-meeting tayo mga leaders and we will gonna make a new start sa ating mga activity o sa ating mga schedule. Sabi po to, Satan's fear, the gospel, and true worship. So, importante.
Kung ayaw mo, gambalain ka ni Satanas, you must enter into true worship, yung totoong worship. Sharing Christ is both our calling and our weapon. Kaya po, alam nyo, simula nung tumayo ako, hindi naman ako magaling magsalita, dami kong fear, nanginginig pa nga ako yung unang message ko ng prayer meeting, kahit na, sabi ko, kaya ko yan. Pero simula po nung tumayo ako, may nagbago sa akin. Kasi wala akong choice kundi mag-meditate eh. Wala akong choice kundi mag-pray. Hindi man consistent, pero wala po akong choice kundi pumasok sa panalangin. So I encourage everyone that you are willing to stand here in front, gawin niyo po. Magbigay ng testimony. Gusto ko, pwede po ba ako mag-opening prayer sa Sunday? Kasi po, it changes your life. May magbabago. Kung gusto niyo pong may magbago sa buhay natin, magkaroon tayo ng commitment, ng relationship deeply sa Panginoon. Live not just for yourself, but as a witness of Jesus to others. Kaya po ako nagpapakapagod ng trabaho kasi gusto kong magkaroon ng magandang future yung buhay namin. But sabi po dito, do not live just for yourself. Live as a witness of Christ. For our conclusion, meron po tayong 5 punto for our conclusion. We can gawin po natin itong confession or maging content ng prayer natin. Make Christ the center of your life and lie down your sin. Marami tayong nagagawa. Marami tayong hindi magagandang nasasabi every day. But sabi doon, let Christ be the center of your life and lay down your sin. Make Christ the center of your life and soften your heart. Gusto mong maging mahinahon? Be Christ-centered. Make Christ center of your life and surrender your worries. Ito yung laging nire-repeat, sinasabi natin ng Panginoon, but we never do. Hindi natin ginagawa. Make Christ the center of your life and stop relying only on your own strength. Mahina ka. Sabihin mo nga sa sarili mo, mahina ako. Kaya kailangan ko si Kristo. Hindi natin kaya. Hindi po natin kayang gawin lahat, kayang solusyonan lahat. Pero when we pray, kakalma ka. When we pray, makakapag-isip ka ng maayos. Ito pala dapat kong gawin. That's why God says, enter into deep prayer. Number 5, make Christ the center of your life and keep your mind pure, for the Holy Spirit in you is complete. Nagpapala ko po kayo sa Panginoon na baguhin natin, ibahin natin yung sentro ng buhay natin. Hindi tayo. Hindi yung worldly things, but Christ. Christ must be the center of my life. My hope and my family. As long as you live in this world, Satan will try to attack. But in Christ, you are already victorious. In the name of Jesus, Satan, go away. In the name of Jesus, problem, go away. In the name of Jesus, mga sakit, lumayas ka. Kaya po, sabi ng Panginoon, stay rooted in the Word, remain faithful in prayer, and let the Holy Spirit guide you so that Christ may truly be the center of your life. Ulitin ko po, make Christ the center of your life. Today, ngayon na. Hindi na mamaya. Ngayon na po. And you will walk the victory every day. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa po, maging alerto tayo, maging rooted tayo, and maging witness tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil tinuturo mo sa amin kung paano ba kami mamuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Yung pananampalataya namin, patay simple.
yung panalangin, yung prayer time namin, wala, Panginoon. But thank you, Lord, for reminding us that we need to have yung pinakamakalakas na connection for us to be maging malakas, maging matibay sa araw-araw sa hamon ng buhay. Thank you for reminding us that we need to be entered into prayer. We need to read the Bible. We need to do the meditation, Panginoon. Ganyan po kami ng heart, ng mind, ng eagerness, Panginoon, ng initiative, Panginoon, para gawin yung mga bagay na to. Without your power, Panginoon, without your word, wala po. We are nothing, Panginoon. We don't have any choice but to face lahat ng limitation namin, lahat ng problema, lahat ng pasubok, Panginoon. But Lord, thank you for renewing our mind, for renewing our heart, Panginoon, that kailangan ikaw yung maging sentro ng buhay namin. I pray, Lord, na sa oras na to, Panginoon, we confess that you are at the center of our lives, or our families, of our home, Panginoon, and we want to be happy. Gawin mo po kaming spiritual na tao, Panginoon, na namumuhay ayon sa iyong kalooban. Dalayan ko po na at this point, uuwi kami, Panginoon, na may pagbabago sa aming isipan, Panginoon, at mananalangin araw-araw. Lord, lumahayaan na humina yung connection namin sa iyo. And we believe at tinramis mo, Panginoon, na kapag ikaw yung sentro namin, we will be victorious every day. Thank you, Lord. All the power of Satan, we crumbled in the name of Jesus. We go away, Satan, in the name of Jesus. Lord, pagpusin niyo po kami ng iyong banal na spirito. Wala pong kayang gawin si Satanas sa amin, Panginoon. Lord, palakasin niyo kami, gawin niyo kaming mabuting tao, Panginoon, at maging pagpapala sa iba. Salamat, Lord. We claim answer in the name of Jesus. This is my prayer. In Jesus' name, amen and amen.